Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran, alaya mo'y pabantayan, Pilipinas kong hirang. Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell. Akin pong ini-emphasize kung minsan yung ating pong pangalan upang malaman ng ating pong mga kababayan, hindi po tayo gumagamit ng peke na pangalan. Kaya nga po, ating pong i-display ultimong mukha po natin at ating pong pinagbibigkas ng mabuti ang ating pong pangalan, Waldi Carbonell. Upang sa ganun, wala pong halong pagkukuble, hindi po tayo nag-fake ng ating pong pangalan, hindi po tayo nagtatago sa screen name, hindi po tayo gumagamit ng mga patalinghagang mga titulo, at tayo po ay napakasimple lamang. Hindi ko po ginagamit yung professor, hindi ko po ginagamit yung doktor sapagkat ako po ay doctorate in philosophy and letters, may doctorate po tayo. Hindi ko po ginagamit yan, hindi ko ginagamit, ako po ay datu, ako po ay baron ng Sultanate of Sulu, at ako po ay Hajj. Kung sa relihiyon, ang aking pong ranggo ay ako po ay Hajj. Ang ibig po sabihin yan, na kumpleto ko bilang Muslim or balik Islam, lahat ng pillars ng pagiging Muslim. Madali pong maging Muslim, sabihin mo lamang, iisa ang Diyos sa salitang Arabic, La ilaha illallah, walang ibang Diyos kundi iisa lamang, wala siyang kapartner, hindi siya pinanganak at hindi rin siya nagkakaanak. La ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Ang ibig po sabihin niyan, ako'y sumusumpa na isa lamang ang Diyos at yan ay si Allah. Ang Allah ay Arabic word lamang po yan. Kung baga sa English, God. Kung baga sa Kastila, Diyos. Kung baga po sa Tagalog, Bathala. Kung baga sa Bisaya, Ginoo. Yan lamang po yan, Allah. Pag sinabing Allahu Akbar, God is great. Yun lamang ay salita pong Arabic sapagkat ang banal na kasulatan na pinagbabatayan ng kanilang aral ng kamusliman o ng Islam ay ang Quran. At ang Quran ay, yan po ay sinulat sa wikang Arabic. At ang paniniwala po ng mga tagasulat po niyan at mga scholar, sa tuwing ito ay nililipat ng ibang salita, diba, nililipat mo sa English, meron pong ibang pakahulugan yan, sapagkat hindi mo maililipat ang diwa ng isang wika. Yan po ang philosophy niyan at kaya ko po inuulit yan sapagkat marami po sana akong titulo. Ako po ay tinatawag ng iba na datu, ako po ay tinatawag na baron, ako ay tinatawag na doktor, ako ay tinatawag na professor, ako po ay simple lamang, ka lamang, ka. Ano po ibig sabihin ng ka? K-A. Sa Iglesia ni Cristo, yan po ay kapatid. Sa amin po mga freedom fighters o mga mandirigma para po sa kalayaan, ang ibig po sabihin niya ay kasama. Sa English, comrade. Yan lamang po yan. At ako po, yan po ang aking karangalan, Kawaldi. Yan po ang marangal naming pinagmamalaki na halimbawa ako po'y gumagalang kay
Gregorio Rosal. Ang kanya pong alias ay Roger. Ang tawag ko sa kanya ay Ka Roger. Ang tawag ng media sa kanya, Ka Roger. Doon po sa ginagalang namin na political guru, yan po si Joma Jose Maria Sison na naging professor din ni Rodrigo Duterte. Yan po ang tawag namin sa kanya ay Ka Joma. Ang iba po naman sapagkat siya po ay author ng isang libro at ang kanya pong ginamit doon ay pen name. Ang ibig po sabihin ng pen name ay para po bang isang paggamit ng wika na isang pangalan na sa iyo ito lamang may bibintang o sa iyo lamang may iambing. Halimbawa, si Francisco Baltasar, ang tawag po sa kanya ay Balagtas. Halimbawa, ang tawag po kay Andres Bonifacio, Supremo. Ang tawag kay Jose Rizal, Gat Jose Rizal. At siyempre, natatawag na rin po siyang Crisostong Ibarra, gawa po ng kanyang librong Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ngunit, ang nom de guerre o yan ginagamit na pangalan sa gera, nom de guerre naman po ang tawag dyan. Halimbawa, ang nom de guerre ni Gregorio Rosal, Ka Roger. Ang nom de guerre, mga kaibigan, ng iba't ibang mga mandirigma ay naiiba po yan sa kanilang pangalan. Ngunit ako po, isa lamang po ang aking pangalan. Yan po ay Waldy Carbonell. Kaya po yan naging Waldy sapagkat ang buo ko pong pangalan ay Oswaldo. Bakit ko po pinapaliwanag ito? Pinapaliwanag ko po ito sapagkat ayoko na ako'y nabibintangan na pag sa akin galing daw yung mga delikado o masiselang mga balita pare po sa PEDDEG expose hinggil po sa corruption. Ang sabi po ng mayor, fake news yan. Yan po ay ating pong paglalabanan yan, Mayor Eduardo Guillen, sapagkat maaari mo nang sabihin kahit na ano, maliban sa fake news ang manggagaling sa aking pong labi. Hindi po ako nagpi-fake news. Hindi po ako natatakot. Hindi po ako natatakot sa inyo. Hindi nga ako natatakot doon sa number 1 terrorist ng Pilipinas ng pangalan ni Rodrigo Duterte. Sa inyo pa ako matatakot. Gagamit pa ako ng fake news. Sasabihin ko sa inyo, kayo ay binibintangan ng mga mararangal na kababayan ninyo sa PIDDEG Ilocos Sur, Ilocos Norte, na kayo ay sangkot sa katiwalian. At yan po ay ating pong ilalahad pagdating po ng panahon. Yung mga dokumento ay ating pong kukunan ng camera dito po sa ating hideout, dito po sa ating istasyon, dito sa ating action center, at ito po ay ating ipapaglaban. Kaya nga po sa mapayapa, matalino, masinop na pamamaraan, atin pong hinahanay ang ating pong mga issue. Ano po ang pinakamabigat na issue kay Ginoong Duterte? 4 po yung pinakamabigat na issue. Una, issue ng droga, sapagkat napakaraming napatay, napakaraming kinulong, napakaraming nasalvage, napakaraming reputasyon ang sinira dahil lamang sa kanyang negosyong droga. At ang negosyong droga na yan, ating pong hihimayin ngayong gabi. Ngayon po sa programang ito, dito po sa ating Kawal ng Demokrasya, ating pong hihimayin yan. Kung meron pong magsasabi na ito'y fake news, welcome po kayo makipagdebate sa akin. Pwede po ninyo ipadala sa akin ang inyong versyon at akin pong babasahin. I may not agree with what you will reveal, but I'll give you the freedom and the honor that I can afford in order to have it revealed. I may not agree with what you say, but I will fight to death your freedom to say it. Ang ibig pong sabihin niyan, maaring hindi ako maniniwala sa inyong paliwanag sapagkat ang Malacanang ang sentro ng fake news. Pero ipapagtanggol ko pa rin ang inyong karapatan na yan ay sabihin sapagkat hindi naman po tayo dito terorista,
hindi po tayo diktador at hindi po tayo naniniwala na dapat sikilin ang mga impormasyon. Ngayon, babalik po tayo sa issue ng droga. Ang issue po ng droga sa Pilipinas ay masyado pong maselan at masyado pong bulok, nakakahilakbot, nakarimarin, sapagkat ang droga sa ngayon, anong date ngayon? November 2, 2020. Sa ngayon, mga kaibigan, magmula noong 2016, 400% nagkaroon po ng paglobo ang droga sa Pilipinas. You mark that please. Tandaan po ninyo, sinabi ko po yan, akin pong pinaninindigan yan. Bakit? Meron po tayong mga informante. Siyempre, tayo po ay veteran journalist. Abay, meron po tayong mga sources. Hindi lamang po dyan sa PDEA, hindi lamang sa NBI, kundi mismo sa mga nagkakalat po ng droga, meron po tayong mga sources dyan sapagkat yan ang ating pong pinagkukunan ng mga impormasyon at ating pong pinoproseso, kina-countercheck yung mga raw information hanggang ito po yung maging masinsin. Ano po nangyayari? Ngayon, pwede ko po i-report sa inyo na ang droga sa Pilipinas ay hindi po aksidenteng nangyari. Yan po ay hinubog ng China, kasama yan na kanilang pamamaraan na lunurin ng droga ang lipunan at gobyerno upang sa ganun magkaroon sila ng mas malaya, mas malawak, makagawa sila ng isang parang bayani o para pong legend o isang alamat na kandidato na pupuksa sa droga at siyempre buong sambayanan papalakpak dyan sapagkat talagang pong masyado ng talamak ang pagkalat ng shabu o droga sa Pilipinas. Sino po may pasimuno? Tahasan ko pong sasabihin sa inyo. Ang may pasimuno po dyan ay China para po yung COVID-19. Ang may pasimuno niyan, China. Ngunit ang binibintangan ng karamihan, Joma Season, ang kanilang binibintangan, Dilawan, ang kanilang binibintangan, NPA, siyempre, mas kinamumuhian nila ang NPA, NDF, Joma Season, kaysa kay Xi Jinping, kaysa sa China, kaysa doon sa mga nananakop sa atin na ang una nilang ginagamit ay droga. Saan dinadaan yan? Napakaliwanag po yan. Hindi na tayo maaaring magmamang-maangan. Dinadaan po yan dyan po sa Bureau of Customs. Saan dinadaan yan? Bureau of Customs dyan po sa South Harbor, Bureau of Customs sa Cebu, Bureau of Customs sa Davao, Bureau of Customs sa Subic, Bureau of Customs sa Port Irene, Bureau of Customs dyan po sa Cebu. Nasabi ko na yata yung Cebu. Ngayon, ang pinakamalaki pong droga dito po nanggagaling sa China, dito ay dinadaan sa Bureau of Customs Main Office dyan po sa South Harbor. Saan po yung South Harbor? Yan po yung port area. Saan po yung port area? Yan po yung malapit sa likuran ng Manila Hotel. Saan po yung Manila Hotel? Yan po ay sa kabilang kanto lamang ng Luneta kung saan si Dr. Jose Rizal ay nakadambana. Nandyan ang kanyang monumento sa di kalayuan. Nandyan ang monumento na nagpapasok ng droga, Bureau of Customs. Sino-sino ang mga pasimuno nagpapapasok po dyan? Mga tauhan ni Mr. Rodrigo Inutil Duterte. Sino-sino po yan? Marami na po yan. Pero ang nahuli ng media, nahuli ng Senado ay si Nicanor Paeldon bilang Customs Commissioner. Magkano po ang mga halaga ng droga na pumapasok dyan sa Bureau of Customs? Kung ating pong pagbabatayan ay yung dami na mga container van. Yan pong container van, yung nakikita ninyong kudrado na akala mo napakalaking ataol na nakapatong po sa mga 10-wheeler, yung mga truck na nagbiyabiyahe kung saan saan. Yan po ay dalawang klase. 20-footer, ang ibig po sabihin niyan, 20 feet ang haba.
at ang lapad po niyan ay mga 10 feet. Ngayon, yung haba po niyan, pag dinoble, 40 feet. Ang nilalaman po niyan ay mga kontrabando, ang nilalaman po niyan ay mga shipment. Pag galing yan sa China, ang laman po niyan ay kung ano-ano. Ngunit sa gitna, meron pong droga. Kaya nga po naglilipan na dito yung mga murang-murang mga garments. Pwede po nila ipamigay ang mga t-shirt. Yung mga t-shirt nila kung eleksyon, napakamumura at binibili po yan ng mga kandidato sa napakalaki, napakamurang halaga. Sapagkat pwede po ipamigay yan. Ang tunay na laman niyan ay droga. Bakit po natin nasabi yan? Meron po tayong mga sources yan at saka maliwanag na yan ay nabulgar nung nagkaroon po ng hearing hinggil do sa nahuling isang shipment o isang container van sa Valenzuela City ang laman po ay droga. Ang halaga ng laman po niyan ay 4.6 billion pesos. Isa lamang yan doon sa 5 shipment. Isang araw lamang pinalusot ni Paildon yan. Paano yung mga iba pang mga, sabihin na natin linggo-linggo? Abay, meron po tayong 20 billion linggo-linggo. Ilang billion po yan sa isang buwan? 80 billion. Ilang po yan sa isang taon? 800 billion peso industry. Itong shabu. Abay, kaya nga namang bayaran lahat po ng mga trolls. Kayang bayaran ang kaluluwa ng lahat ng congressmen, lahat ng senador, at lahat ng pulis ay kaya pong bayaran. Sapagkat pera po na inchik yan, pera ng mga drug lord yan, at ang kanila pong ginagawang pagkurap ng mga opisyal natin ay galing sa Pilipinas, ngunit ang kapalit po niyan ay droga. Double whammy ang tawag po dyan. Nabiktima na tayo, nahut-hut pa ang ating pong kayamanan at nakurap pa ang ating pong mga congressmen, ang ating mga senador at ang ating pong law enforcers. Ano yung mga law enforcers? Yan po yung police, yan ang army, yan ang coast guard, yan ang air force, ang navy. Meron pong nag-text sa atin na taga-Air Force nagsasabing masyadong talamak ang negosyo ng droga among the ranks of the Air Force. Uunti-untin po natin yan iimbestigahin at bagamat napakalaki po ng panganib at marami na pong banta sa ating buhay, ito po ang ating kapital kung bakit hindi tayo maaari mag-fake news sapagkat ang kapalit o ang ating pong kapital ay buhay dito sa ating sinasabi. Ngayon, ano po ang ating magagawa rito? Wala po tayong magagawa dito sa droga nito sapagkat ang protektor ng droga sa Pilipinas walang iba kundi si Rodrigo Inutil Duwag Gonggong Duterte. Bakit hindi po tayo mamumuhi diyan? Ang dami na papatay. 42,628 Pilipino pinatay, sasabihin ng Estado, legitimate police operation. Mga bobo, o kaya ginagawa nyo kaming bobo, we protest. Hindi po totoo yan. Sasabihin ninyong legitimate. Ano po ibig sabihin ng legitimate? Legal. Legal na enkwentro daw yan, kalaban mga drug pusher, mga drug addict, mga drug lord. Ang drug lord, ayan, Michael Young, drug lord. Huling-huli, sinabi ni Colonel Asierto, dito po sa ating programa, sinabi niya, ang nahuli niyang may-ari ng Shabu Laboratory sa Davao nung mayor si Rodrigo Duterte, si Mayor Duterte, ay walang iba kundi yung pangalang Michael Young. Sino si Michael Young? Presidential Advisor ngayon for Economic Affairs, liaison officer for China at for Chinese Embassy and China Prime Minister's Office.
Michael Yang, meron pang calling card nakalagay, Presidential Advisor. Drug Lord! Drug Lord, may-ari ng laboratory. Gagawin mong cabinet rank, cabinet member, Michael Yang. Sino pa po yung mga pinangalanan? Peter Lim, napakalaki pong personahe yan dyan po sa Cebu. Bakit po yan ay alam na halos ng napakarami mga media, alam niya halos ng PNP, alam lahat ng cabinet member, alam lahat ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, alam ng Philippine Military Academy alumni, alam nila kung sino si Peter Lim, alam nila kung sino si Michael Yang, ngunit okay lang. Hindi sila galit kay Peter Lim, hindi sila galit kay Michael Yang, hindi sila galit kay Alan Lim, at sa iba pa mga drug lord na yung iba pinakawalan pa sa mga na-convict ni Pinoy Aquino, pinakawalan pa ni Paildon sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance. Ngayon, ano po ang ating binabagtas dito? Bakit ganoon? Bakit ang ating gobyerno, bakit ang ating National Security Advisor ay hindi kumikibo dito po sa napakalaking iskandalo na ito? Kitang-kita, dumaan dyan sa customs, yan pong shabu, na bulgar sa Senado. Meron ba mga senador na umalma? Meron. Si Trillanes, ang sabi niya, tinuturo niya si Paulo Duterte, at sinabi niya, member ng Triad. Ano po yung Triad? Isa pong exclusive organization na mga drug lords sa Southeast Asia. Isa po dyan ay Pilipinas. At ang personahe na meron pong membership dyan, select membership, ay walang iba kundi si Paulo Duterte. Sino si Paulo Duterte? Congressman po yan ng House of Representatives, mga honorableng tao nandyan po sa House of Representatives. Kukunti ang tunay na honorable dyan. At yung honorable, tinatawag pa nilang leftist, na pag ikaw hindi magnanakaw, ikaw ay hindi kakampi ng mga durobong Duterte gang, ikaw ay dilawan, o ikaw ay komunista. Kaya nga po, ito yung sinasabi natin, ang dami na sa sakripisyo. Sino isang nasakripisyo dyan? Ito pong kitang-kita natin sinakripisyo, Senator Laila de Lima. Ano ang tunay na kasalanan ni Laila de Lima? Sasabihin ko po sa inyo, look into my eyes. Ang tunay na kasalanan ni Laila de Lima, mga kaibigan, ay ang kanyang pagiging chairman ng Commission on Human Rights at kanyang binubusisi yung mga sumbong na napakarami ng pinatay dyan po sa Davao, ng Davao Death Squad. Yan ang kanyang kasalanan. Narinig ko at nakita ko nung sinabihan siya ni Duterte dyan mismo sa congressional hearing. Sabi niya, "Are you fighting me? You will lose." Pinakalaban mo ba ako? Matatalo ka. Ayun nga po, hindi lang natalo, nakulong pa. Kinulong. Nakakulong, walang kasalanan. Anong ginagawa ng mga senador na kanyang dapat ay colleagues o kasama sa Senado? Wala, sapagkat 90% ng Senado, ilan ba yan? 24 dapat sila riyan. 4 lamang ang hindi kay Duterte. Kaya nga po, wala po tayong credible legislative branch of government. Sapagkat lahat ng congressman, halos lahat, 80% ng Congress under ng PDP laban at walang kumikibo nung nagkakaroon ng hearing. Kababuyan ang ginagawa ng congressman, nakakadiri. Yan sila Congressman Reynaldo Umali, Congressman Rodolfo Manyak Fariñas, yung mga nandyan ng mga congressman, binababoy ang sitting senator, lady senator. Ang kanilang pinapanduro ay mga convicted felons, mga konbiktadong tao, mga kriminal. Kaya nga po nandyan sa loob ng kulungan yan, sapagkat masasamang tao yan. Convicted, sila pa yung mga kriminal. Yan ang tunay na kriminal. Hindi yung mga binabaril dyan sa karsada, tatapunan ng shabu.
tatapunan ng revolver. Tama ba yan? That is against the law. Bakit walang kumikibo? Bakit? Bakit? Sapagkat ang inyong utak ay utak biya. Ang utak ninyo ay utak ng duwag. Ang inyong pinag-iinitan, NPA, ang layo-layo. Ito, halatang halata. Mga tao, mga kapitbahay natin, mga estudyante, binabaril, tinatapunan ng revolver. Walang kumikibo sa inyo mga congressmen kayo. Walang kumikibo sa inyo mga PNP. Alam ninyo na hindi totoo yung legitimate police operation. Maraming napatay sapagkat biglang natunugan ng biktima na ang kanyang katransaksyon ay pulis. Bumunod siya ng baril, kaya siya pinagbabaril, patay siya. And media permits itself to be a part of this charade, of this farcical police operation, of this murder committed by no less than legitimate law enforcers of the country. Mga tunay natin pulis, gumagawa ng krimen yan. Papatay ka, tatapunan mo ng paltik, tatapunan mo ng limang sachet yung plastic na supot ng shabu. Bakit 5? Para pumasok doon sa drug trafficking. Kasi pagka 3 lamang, 2 lamang, drug user ka lamang. Hindi ka dapat napapatawad ng death sentence na pareho nung 5 ang daladalang shabu. Ibig sabihin, pusher siya. Hindi lang niya sariling pang konsumo yan, kundi binibenta niya. Ito po ay makatotohanan, hindi, sapagkat hungkag. Ang ibig po sabihin ng hungkag, fake. Hindi po totoo yung operation na yan. Hindi totoo yung anti-drug war ni Duterte sapagkat mali ang kanyang pamamaraan. Ano po ang kamalian dito? Sasabihin ko po sa inyo. Una, bakit hindi niya pinupuntahan o inumpisahan ang pagtugis doon po sa pinagmumulan ng shabu? Bakit? Sapagkat nagmumula po yan sa China at ang hari ng China ay kanyang kakampi. Ang hari ng China, pinapayagan niyang lipulin tayo, pinapayagan niyang kunin ang ating West Philippine Sea, pinapayagan niyang pumasok dito ang POGO. Ano po yung POGO? Philippine Offshore Gaming Operation. Ano po yung gaming? Gambling po yan, sugal. Bawal po sa China sapagkat nasisira yung kanila pong mga ekonomiya, nasisira po yung kanilang moral fiber, yung nasisira yung kanilang order of business. Sa Pilipinas pwede sapagkat sa Pilipinas hawak nila ang Pangulo sa ilong. Kaya nga po nalapiro na ng usong ilong nitong si Duterte. Hawak-hawak na para animoy baka na may singkaw itong si Duterte at pasunod-sunod na lamang. At kung sinabi nyo, "Oy, Mr. Duterte, mukhang nanalo tayo sa United Nations, baka pwede ka naman pumalag ng konti." Inutil ako. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kayang ipaglaban ang Pilipinas. Ano pang ginagawa mo dyan? Wala kang saysay, Duterte. Kung hindi mo kayang ipaglaban ang soberenya ng Pilipinas, inutil ka, umalis ka dyan sa Malacanang. At siyempre, di po alis yan. Ano po panawagan natin? Ito, gagamitin po anti-terror law. Laban po dito sa sasabihin ko. Ibagsak natin yung gobyerno ni Duterte. Ayan, swak na swak po yan sa anti-terror law nyo. Anti-terror law nyo, gagamitin nyo sa pananakot upang sa ganoon magtagumpay ang China. Subukin nyo. Kumakampi kayo sa China. Lahat ng kumakampi kay Duterte, kumakampi kayo sa China. Lahat ng kumakampi sa China ay traidor. Therefore, lahat ng maka Duterte na kumakampi kay Duterte sa kanyang pagkampi sa China, sa kanyang pagtatraidor sa atin, ay kapwa niya traidor. And you are evil, all of you. Simply because you are protecting, you are supporting, you are propping up the evil man and who authors these evil deeds.
Yan po ang ating pong mensahe. Yan po ang ating konklusyon. The promise of Duterte to end drug war is a farcical promise. It is a ploy in order to make idiots out of the Filipino people, as it has made 16 million Filipinos idiotic, moronic, and oto-oto. Yan po ang ating paninindigan. Ako po si Waldy Carbonell. Mabuhay ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.